Tinawag ng ilang grupo na tila huli na ang gagawing pagla-livestream ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kanilang mga pagdinig simula sa susunod na linggo. At nakatutok si Rafi Tima. Bago pa man magsimula ang diskusyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights, inanunsyo na ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. ang matagal ng panawagan ng marami sa Independent Commission for Infrastructure. We will now go on live stream next week once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we will be doing live stream next week. Iba't ibang sektor ang nanawagan sa ICI para ipakita sa publiko ang kanilang ginagawang pagdinig para daw maging transparent ang proseso. And a live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. Pero ang Makabayan Bloc sa Kongreso nagsabing tila huli na ang gagawing pag-livestream ng ICI. Dapat sa umpisa pa lang daw ay ginawa na ito ng komisyon. Nasa Senado si Reyes kaugnay ng diskusyon sa panukalang pagtatatag ng Independent People's Commission na siya mag-iimbestiga ng maanumalyang infrastructure projects ng gobyerno at iba pang irregularidad. Kapareho ito ng ICI pero sa panukala, tinitingnan ng pagbibigay dito ng mas malawak na kapangyarihan. Naging mainit ang diskusyon kung gaano kalawak ang kapangyarihang ibibigay dito. Nais ni Senate President Tito Soto na magkaroon ito ng kapangyarihang mag-file ng kaso, mag-freeze ng mga asset at magrekomenda ng whole departure order. Suwestyon naman ni dating Chief Justice Renato Puno, bigyan ng proteksyon ng mga miyembro nito laban sa harassment at pang-impluensya para tunay itong maging independent. It is respectfully suggested that the bill should not only give the Commission the power to investigate, but also the power to file the appropriate charges and the power to prosecute them. Not just to investigate, not just to be glorified researchers. Pero nagpaalala si dating Senate President Franklin Drilon, bagamat kailangan ng isang ad hoc committee dahil sa tindi ng problema, hindi ito dapat maging permanente at hindi nito dapat kunin ang kapangyarihan ng Ombudsman o ng Commission on Audit. We should not just keep on adding the offices, but strengthen the Ombudsman because constitutionally that is the agency that was created for this problem. Remember that we abhorred the Arrest and Seizure Order, or ASO, issued by the Secretary of National Defense during martial law. Do we want to go back to that? I don't think so. Aminado naman si ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Singson, hirap ang kanilang komisyon. Panukala niya, gayahin ang kapangyarihan ng investigative bodies ng ibang bansa. The legal process that we have to follow is so tedious. Bago po may makulong, ang haba ho ng proseso. As compared, you may want to consider, as compared to the two gold standards of anti-corruption, which is the ICAC of Hong Kong and the CPIB of Singapore. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.